Magandang ang boses ng damdamin. Tulong at kalingap ang laging unahin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video mga kalingap, magbigay lang tayo ng ating opinion, reaction about dito sa ating napanood sa ginawang reaction video ni Batang Elio. So gagamit tayo ng kanyang video mga kalingap at ano ba yung masasabi natin. Kasi na reactionan na rin po namin itong unang sponsor kasi dalawa sila, di ba? So yung isang sponsor ay na-reaction na namin sa Karaba. So itong pangalawang sponsor ay nagsalita din at bibigyan naman natin ng ating reaction at ano ba yung masasabi natin dito sa naging controversial na ginawa nila na talaga namang pinag-usapan dito sa Kalingap at outside Kalingap. No, mga Kalingap. So, aalamin natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlog. Supportahan din po natin Batang LU, ang inyong lingkod, Gandang Emmy, at yung mga kasama ko sa Karaba, Kalingap Nurse, Darlene Vlog, Angie Rivera Vlog, Kalingap Noli. So, tara, alamin natin mga Kalingap, ano ba itong sinabi ng pangalawang sponsor. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Magandang araw po sa ating lahat. Lilinawin ko lang po ang pangyayari sa EDSI noong August 8, Sabado po yun. Ganito po yun, nag-start po to sa nung una ko pong pagpunta ng Daet noong July 7, sa una ko pong pagkikita kay Bian. Kasi po, noong nandoon po ako noong July 7, iniyaya ko po siya na kumain sa labas. Kaso po, noong time na yun, marami po siyang schoolworks, kaya hindi siya pumayag. Ang sabi niya lang sa akin, tita, next time po, pagbalik ninyo, sasama na po ako sa inyo. So, ayan po, no, mga Kalingap. So, itong sponsor pala is, last month is pumunta sila, no? Naalala ko tuloy na pumunta sila, nakasama ni Kalingap Edo sa pagbisita kay Nanay Rosa. Yung time na yon, no, mga Kalingap. So, naalala natin yan. So, itong sponsor, pumunta sila dito kila V para isama, kumain sa labas. Pero, busy. Itong si V sa kanyang pag-aaral, no, mga Kalingap. Kaya, ang sabi sa kanya is, next time, pagbalik nila, is sasama siya na kumain sa labas. So, last month pa yun, no, mga Kalingap. So, nung pagbalik, ayan nga yun, ay muli nilang niyaya itong si V. No, mga Kalingap. So, ituloy natin, mga Kalingap. Ano pa ba yung susunod na sasabihin ng sponsor? Tara, panoorin po natin, mga Kalingap. Yan po ang sabi sa kanin Bian. Kaya ang ginawa ko, nung nasa Manila na kami, sabi ko kay Ate Labi, maging way ito na magpag-usapin natin silang dalawa. Kasi sabi ni Bian, sasama na siya sa akin, nag-promise siya eh. Tapos ang ginawa ko, kinantak ko si Ed, sinabi ko. So mga Kalingap, nung sinabi ni B na next time sasama siya, so nagkaroon siya ng idea, no? At nabanggit niya rin ito dun sa kanyang kasama na magandang pagkakataon ito para mapagkita itong dalawa. No? Kasi nag-isip siya ito na yung chance. Maaring mangyari na kapag pinagkita natin itong dalawa ay maging okay. So, sinabihan niya pala itong si Kalingap Edo. No, mga Kalingap. So, pagkakataon na kasi yun Kasi papayag si B na sumama sa kanila, kumain sa labas. So, as a sponsor, chance nila yon para mapag-meet itong dalawa. So, ituloy po natin mga Kalingap. Sinabi ko, Eds, kung sakasakali bang bumalik ako ng Daet at mailabas ko si Bian para kumain, sasama ka ba? Ang sagot ni Eds sa akin, parang nga siya nag-aalangan pa Ang sagot niya sa akin, basta tita sa akin sa ikabubuti ng lahat at yung yung willing si Vian na makipag-usap sa akin. Yun ang Ayan po, no, mga Kalingap. Itong sponsor, so nakipag-usap siya kay Papa Eds at sinabi niya na ito na yung pwedeng
kung papayag siya na makipagkita dito kay V. Kasi di ba lalabas po sila. So, kinausap niya itong si Kalingap Edo. At ang sabi naman ni Kalingap Edo, kung papayag itong si V, para na rin sa ikakatahimik ng lahat. No, mga Kalingap. So, ibig sabihin, yung pagpayag ni Kalingap Edu is para din na magkaroon siguro ng closure, magkausap sila, kaya siya pumayag din. Kasi sabi nga ng sponsor, nagdadalawang isip pa rin itong si Kalingap Edo. Kasi nga, baka hindi pumayag. No, mga Kalingap. So, ituloy po natin. niya. Ngayon, pumunta ako ng diet August 7. Nung nabukasan, pumunta ako sa bahay ni Nabian para yayain nga siya na lumabas. Kaso wala siya, nasa school daw kasi maraming ginagawang school works. Ang sabi ko sa mama niya, hintayin na lang po namin siya. Siya ng bago mag-12. Nung dumating siya ng bago mag-12, niyaya ko siya na kumain sa labas. Ngayon, sabi niya sa akin, saan po tayo kakain? Sabi ko, ikaw na yung pumili kung saan mo gustong kumain. Tapos sabi niya, sa Mangkamagong po. So, ayan po, no, mga Kalingap. Malinaw sa atin na yung sponsor mismo ang pumunta doon sa bahay nila B at nagpaalam doon sa nanay. Kaso, wala pa itong si B at nasa school pa. So, inantay nila. So, nandoon sila sa bahay at ang kausap nila yung nanay ni V, no, mga Kalingap. At nang dumating daw is niyaya sila at niyaya nilang kumain itong si V at sinabi niya na si V ang bahala kung saan gusto niyang kumain. So, sa Mangkamagong sila pumunta, doon sila kumain, no, mga Kalingap. So, ituloy po natin. Sige, tayo doon. Tapos sabi ni Taybiran, sino maghahatid sa inyo? Sabi ko, magta-tricycle na lang po kami papunta doon. Sabi ni Taybiran, hatid ko na lang kayo. So, mga Kalingap, ang nag-offer ng sasakyan is si Tatay Biran. Kasi tinanong sila kung saan sila sasakay, tricycle, may tricycle naman sila V. So, nagmagandang loob itong si Tatay Biran at siya na mismo ang naghatid dito sa kanila, papunta doon sa Mangkamagong. So, ituloy po natin, mga Kalingap. Tapos mag-tricycle kayo ni Ate Labi, tapos si Bian at si Tinay sa motor. Napunta kami doon kung saan sa area naroroon ang gusto ni Bian na kainan. So, yun na. So, ayan po, no, napakalinaw ng sinabi ng sponsor, no? Unlike doon sa iba, sa isa, na talagang detalyado itong kanyang pagkakasabi na silang dalawa ay sumakay ng tricycle doon kay Tatay Biran at si V at si Tinay ang sumakay ng motor. So, napakalinaw po, no, mga Kalingap, na ganun ang nangyari dito sa nangyari nitong nakaraan na talagang controversial, no? So, ituloy pa po natin. Tapos nun, ang pagkakamali ko doon, di ko na ulit sa pamilya ni Vian. So, inamin naman po niya na may pagkakamali siya, no, mga Kalingap. Nasabi niya dyan na ang pagkakamali niya daw ay hindi niya naulit ang ano. Bakit nung una ba nagsabi na siya nakasama si Kalingap Edu yung paglabas nila? So, alamin po natin. Ituloy natin, mga Kalingap. Kamali ko doon, di ko na ulit sa pamilya ni Vian na si Eds ay darating sa area at di ko rin inulit kay Vian na si Eds ay paparoon. So, ibig sabihin, no, mga Kalingap, dun sa nabanggit niya na hindi niya naulit muli dito kay V at dun sa magulang na pupunta din si Kalingap Edu. So, ibig sabihin, dati pa, nabanggit na niya, no, mga Kalingap, yun ang pagka-analyze ko dyan. So, ibig sabihin, noon pa man, ay nabanggit na niya na si Edu ay pupunta rin, no, mga Kalingap. Yun ang pagkasabi ng sponsor. So, ituloy po natin, no, mga Kalingap. Sabi ni Taybiran, hatid ko na lang kayo.
Tapos, mag-tricycle kayo ni Ate Labi, tapos si Bian at si Tinay sa motor. Napunta kami dun kung saan sa area naroroon ang gusto ni Bian na kainan. Tapos nun, ang pagkakamali ko doon, Yan. di ko na ulit sa pamilya ni Bian na si Eds ay darating sa area at di ko rin inulit kay Bian na si Eds ay paparoon. Tapos, So, ibig sabihin, no, mga kalingap, nung una pa man ay nabanggit na niya. Kung totoo man to, no? Kasi hindi niya daw naulit na paparoon din si Kalingap Edo. Kung inulit niya at sinabi niya, maaring hindi magalit itong parents ni V o kaya si V dahil alam na nila na pupunta din si Kalingap Edo. So, parang ano tayo dyan doon sa sinabi ng sponsor, no, mga kalingap. Napapaisip tayo na ibig niya sabihin, noon pa man, nung unang punta pa lang niya, ay nabanggit na niya na kasama din si Kalingap Edo. Ang pagkakamali lang daw niya ay hindi niya naulit. So, gaano to katotoo, no, mga kalingap. So, ituloy po natin. tapos nung maihatid kami ni Taybiran, umalis na siya. Pero ang usapan namin ni Taybiran, babalik siya para kaunin kami ng mga 2. Tapos, di umalis na si Taybiran. Nung Umalis nasa na. area na kami at nakain, kinontak niya Tilawi, si Eds, kung nasaan kami para nga magkausap sila. Ngayon, nung dumating si Eds, nagulat si Bian. Yan po, no, detalyado itong sinabi ni sponsor 2 na inihatid sila doon at sinabi nila kay Tatay Biran na 2 o'clock ay susunduin din sila. So, yung time na yun na kumakain na sila, mga kalingap, is ichinat naman ng isang sponsor, itong si Kalingap Edo. At sinabi kung saan lugar sila kumakain. So, ibig sabihin, yung isang sponsor ang nag-chat kay Kalingap Edo na doon lugar na yon sila kumakain. At nagulat daw itong si B, nagulat si B nung biglang dumating itong si Kalingap Edo. So ano pa po ba yung nangyari? Ituloy natin, mga kalingap. Umalis na si Taybiran. Nung nasa Umalis area na. na kami at nakain, kinontak niya Tilawi, si Eds, kung nasaan kami para nga magkausap sila. Ngayon, nung dumating si Eds, nagulat si Bian. Kinukuha niya yung susi kay Tinay, pero umupo si Eds at sinabi niya, kinamusta niya si Bian. Kinamusta niya si Bian, nagkausap sila ng konti. Tapos nung makuha ni Bian ang susi kay Tinay, lumabas siya. Nung lumabas siya, siyempre, natatakot naman ako kung anong mangyari sa kanya, kaya pinigilan ko siya. Ibig sabihin, no, mga kalingap, wala talagang alam si V dito sa pagkikita nila ni Kalingap Edo, no? Pero nakapag-usap pa naman daw sila, nangumusta itong si Kalingap Edo, umupo pa sa tabi ni V. Pero etong si V ay kinuha yung susi kay Tinay at lumabas, no, mga kalingap. So, syempre, nag-worried itong sponsor, kaya ano kaya ang susunod, no? Tuloy natin, mga kalingap. Nag ako sa kanya, nag-sorry ako sa kanya, tapos yumapos ako sa kanya, niyapos din niya ako, tapos sabi ko, sorry talaga. Tapos yun, Sorry. okay na ang lahat, nagpicture-picture pa nga kami eh. Tapos, Ibig sabihin, ng mga kalingap, noong time na yon na gusto nang umalis ni V, ay niyakap niya yung sponsor at nag-sorry siya dito kay V at niyakap din naman siya at naging okay naman daw at nag-picture-picture pa sila. So, naging okay sila kasi nag-sorry agad itong sponsor. No, mga kalingap. So, ituloy pa po natin. niyapos din siya sa akin eh. Tapos sabi ko, biyan tayo sa Kubo. Tapos nung, nakita kong tricycle nila, pupunta doon. Sabi ko, naisip ko, saan to? Pero hindi naman siya tumigil. Kaya, diretso, akala ko, biyan, dito tayo. Nung nasa sabi ko, dito tayo sa Kubo. Nung nasa Kubo na kami, lumabas si Eds. Nung lumabas si Eds, umupo si Bian doon sa kanyang motor. So, ayan po, mga kalingap. Lumabas sila, niyaya ng sponsor itong si B na umupo dun sa kubo. Kasi nakita nila na dumaan itong tricycle.
hindi nila alam kung saan pupunta, no, mga kalingap. So, nung pag-upo nila doon sa kubo, syempre lalabas din si Kalingap Edo, at ang ginawa ni V, umupo naman siya doon sa motor. Tumabi sa kanya si Kalingap Edo doon sa bato. Pero hindi doon sa tricycle, sa motor mismo siya umupo. Sa katabi lang din ni V na bato daw. O baka semento yun, no, mga kalingap. So, ituloy natin. Doon umupo si Eds. Ngayon, nagsasabi si Eds ng kanyang saloobin. Tapos si Ben, tingin-tingin ako sa mukha ni Ben kasi tinitingnan ko kung ano itsura ba niya. Sa tingin ko naman, ano siya, nakikinig talaga siya kay Eds. Kaso nga lang, may nasabi si Eds siguro na hindi nagustuhan ni Vian. Ibig sabihin, no, mga kalingap, nung nakaupo sa motor itong si V at tumabi naman si Edo, dun, umupo dun sa semento o sa bato, nakapag-usap, at sabi nga ng sponsor ay nakikita naman daw niya na seryoso naman na nakikinig itong si V, nakikinig kay Kalingap Edo. Kaya lang, may nabanggit si Kalingap Edo na ikinagalit ni V. So ano kaya yun, no, mga kalingap? Ano kaya yung sinabi ni Kalingap Edo na ikinagalit ni V? So ituloy natin. Siya tumayo. Nung tumayo siya, tumayo din si Eds. Tapos, tumakbo siya papunta sa karsada. Ngayon, ang ginawa ni Eds kasi nasa gitna na si Bian, itinabi niya ng, kumbaga, na kinabi niya papunta sa tabi. Ngayon, May nasabi si Kalingap Edo na ikinagalit ni V ay tumakbo siya papunta doon sa kalsada at sinundan siya ni Kalingap Edo at parang inano siya, hinawakan para itabi kasi syempre nasa may tabing kalsada, baka mamaya masagasaan, di ba? So baka yun, no, mga kalingap. So ituloy natin. susunod ako. Kaso si Bian nakangiti. Kaya itinabi niya ng, Yun, kumbaga, itinabi. na kinabi niya papunta sa tabi. Yon, kinabi. So ayan po, no, mga kalingap. Susundan daw sana nung sponsor. Gusto niyang sundan. Kasi tumakbo, siyempre, doon sa may tabing kalsada. At nakita naman niya na itinabi siya ni Kalingap Edo. So, siguro, nung tumingin sa kanila, nakangiti. Nakangiti daw si V. So, bakit kaya nakangiti? Bakit kaya nakangiti? No, mga kalingap. So, ibig sabihin, okay na sila. Kaya nakangiti itong si V. No? Kasi tinulungan, siya itinabi siya ni Kalingap Edo para hindi siya masagasaan kasi tabing kalsada po yun, no? So, nakangiti si V dahil dun sa ginawa ni Kalingap Edo. Ganun ba? So, ituloy po natin. Kumbaga, parang akong nanonood ng, ng nila, part 100, dahil pinikilig, nila, part 100, dahil pinikilig ako, dahil sila, takbo dito, takbo dyan, nakita ko naman na ang tricycle nasa sa dulo, sila natigil, natakbo, natigil, ganun. So, para palang So, nakakatuwa naman tong sponsor kasi kinilig pa siya, no, mga kalingap. Kasi, sabi nga niya, para daw siyang nanonood ng part 100 na parang nanonood siya ng yung may kilig. Kasi nakikita niya, lumalakad, tumatakbo, lumalakad, pero yung tricycle naman daw nandoon sa dulo. So, ano kaya? Parang teleserye. Parang ganon, no, mga kalingap. So, ituloy po natin. Nakita ko, sumakay si Ben ng tricycle. Nung nakasay siya ng tricycle, ang tricycle, pumunta pabalik sa amin. Nung pumunta siya pabalik sa amin, dahil nasa sa likod ng sasakyan ni Eds, ang motor ni Bian, kaso So, sa nakita ng sponsor, sabi nga niya, is nakita niya na sumakay ng tricycle itong si V pabalik sa kanila dahil yung motor daw ni V ay nandoon sa katabi ng sasakyan ni Kalingap Edo. So, ituloy po natin, mga kalingap. nila makita ang susi, kaya umalis na lang sila. Nabanggit niya nung una, mga kalingap, na yung susi ay kinuha niya kay Tinay. Tapos nung pagbalik daw, hindi makita yung susi, kaya hindi nakuha yung motor. Parang ang gulo. Parang naguguluhan ako. Ano ba talaga? Nasa kay Viva yung susi, tapos bakit biglang hindi niya makita yung susi?
Kaya naiwan daw yung motor at umalis na sila. Sila naman daw ay sumunod. Parang naguluhan ako doon, no, mga kalingap. So ituloy natin. Ay, yung tricycle ni Tay Biran. Tapos sabi ni Eds, Tay, nasan po si Bian? Hindi sumagot. Sinundan namin. Tapos tumigil sila dahil kukunin yung motor. Bumaba So, yung Bian. Tapos sabi ni Eds, Tay, sorry Okay. po. Hindi rin siya pinansin. Umalis. So bumalik po yung yung tricycle, mga kalingap, at yun nga, hinanap ni Kalingap Edo si V kasi wala na dun sa tricycle. Siguro inihatid lang dun sa bahay nila. Tapos bumalik kasi nga babalikan naman yung motor, no? Pero nagsorry naman daw itong si Kalingap Edo, kaya lang hindi siya pinansin ni Tatay Biran. Sakit naman nun. Hindi siya pinansin. So ituloy po natin, mga kalingap. Sumunod kami. Tapos nung sumunod kami, sabi ni Ed sa amin, Tita, mag-sorry na lang po kayo sa family at isorry nyo na rin po ako. Yan. Tapos pumunta kami sa bahay niya, sabi ni Eds, ibababa ko na lang po kayo sa kanto. So sumunod po sila, no, mga kalingap, dun sa bahay nila V para mag-sorry. Kasi sabi nung sponsor, magsusorry nga sila. Pati sabi nga daw ni Kalingap Edo ay isorry na din siya. Pero siya ay doon lang sa kanto, doon lang sila inihatid, no, ni Kalingap Edo. At yung sponsor, sila yung tumuloy doon sa bahay nila V, no, mga kalingap. So ituloy po natin. Explain kami, papaliwanag kami. Ganun din si Tay Biran, nagpapaliwanag din siya ng kanyang saloobin hanggang makarating kami sa bahay nila na sorry din ako kay Nay Hansel, nagpaliwanag ako, tapos nagyakap Okay. kami, tapos nagkamay kami ni Tay Biran, tapos So ayan po, no, mga kalingap, na ayun, naghingi ng sorry itong sponsor. So habang naglalakad sila, ay nagsusorry siya kay Tatay Biran. At si Tatay Biran din ay naglabas din daw ng kanyang saloobin dito sa nangyari, no, mga kalingap. So nakarating sila dun sa bahay at naghingi din siya ng sorry doon sa kay Nanay Hansel. At ano naman sila, nagkapatawaran naman, no, mga kalingap. So ituloy pa po natin. sabi ko nasan si Bian, tapos minuksan niya ang pinto ng kwarto ni Bian para sabihin sa akin na nandun si Bian. Pumasok sa kwarto, nakita ko naman si Bian nakahiga. Tapos ko siya, niyakap ko siya, sabi ko sorry na, nag-iyakan pa nga kami ni Bian dun eh. Tapos sabi ko sorry na talaga, nag-explain ako sa kanya. Tapos nung nakatapos yun, sabi niya, basta tita, wag mo nang ulitin ha. Tapos sabi niya, ipahatid ko na lang kayo kay Tay. Sabi ko, So same din doon sa sinabi ng sponsor na isa, no, mga kalingap, na yun nga, nagkaayos naman sila, niyakap nila si V, nagkaiyakan, at sinabi sa kanila na sa susunod, wag nang uulitin yun. So, naging okay po sila, no, mga kalingap. At ang gusto nga daw ni V is ipahatid pa sila doon sa tatay. Pero ang sabi nila is nandoon sa kanto si Kalingap Edo at nag-aantay sa kanila. So, naging okay naman po sila, no, mga kalingap, dito sa nangyari na to. At yun nga lang, no, ang pagkakamali lang doon ng sponsor ay hindi nila sinabi na kasama din si Kalingap Edo. Maybe kung sinabi nila, hindi magagalit sa kanila kasi nabanggit niya diyan doon sa bandang gitna na dati daw ay nabanggit na niya, pero ang pagkakamali daw niya ay hindi niya naulit. So kung nasabi niya siguro ay hindi nagkaroon ng ganyan, hindi magagalit yung magulang, di ba? So, sana wag na maulit, no, mga kalingap. So, sa nangyaring ito is talagang, meron din silang pagkakamali na ginawa yung sponsor, kahit na meron din silang motibo na mapag-ayos silang dalawa at hindi naman detalyado kung naging okay ba sila dalawa, no, mga kalingap. Kaya so, ganyan po yung nangyari. So, same din doon sa kwento nung isang sponsor, no, mga kalingap. So, bahala na po kayo kung ano po yung masasabi po ninyo dito sa nangyaring ito. Basta, yung sponsor, ang hangad lang nila ay maging okay yung dalawa, kaso nga, ayun ang nangyari. So, hindi natin alam kung naging okay ba sila or what.
Hindi po natin alam kasi hindi naman po nabanggit dyan. So, ayan po. Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Thank you and God bless sa atin lahat. Bye-bye po!